Totoo ba ang rapture o mangyayari ba ang rapture sa hinaharap mga kapatid? O ano ba ang rapture, no? Yan ang ating panonoorin ngayon mula sa channel ni PMC. Eto, matagal nang naka-upload to mga kapatid, pero ngayon pa lamang natin to bibigyan ng reaction video, kaya sit back, relax and enjoy lang tayo mga kapatid dyan. Pero syempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka kapag gumagawa tayo ng reaction video. Alright, so wag na natin patagalin to mga kapatid. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Totoo ba? Galing ah. Totoo ba na ang mga pinili ng Diyos ay sasalubong kay Jesus sa alapaap o ang tinatawag na rapture? Yun yung sa ibang tawag nila sa ibang tawag natin araw ng paghuhukom mga kapatid, no? Ito yung ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesus para kunin ang mga sa kanya, mga maliligtas. Ilalagay niya sa kanyang kanan yung mga tupa at sa kanyang kaliwa naman yung mga kambing. Marami ang nagtatanong kung kailan ito mangyayari at ano ang kahihinatnan ng bansang Pilipinas, kasama na ang iba't ibang relihiyon dito. Ayon sa Biblia, ang doktrina ng rapture ay isang pangyayari na kung saan kukunin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga mananampalataya sa mundo, patay man o buhay. Ang mga banal ay lilisan mula sa ibabaw ng lupa upang hindi makadanas sa nalalapit na kapighatian sa mundo o ang Great Tribulation. Ganun pa man, marami ang naghihinala hinggil sa mga nakasaad sa banal na aklat. Wari ito ay isang katang-isip lamang, sapagkat ayon sa kanila, walang makikitang ebidensya, walang masasaksihang pruweba o patunay sa mga salaysay nito. Kay PMC lang ako nakakapanood ng mga ganito, yung mag-iiwan siya ng tanong, totoo ba? Tapos bilang may tutugtog na ganyan. Ang ganda nung format ng pagkakagawa niya ng mga video, mga tol. Very entertaining, no? Very mystery talaga dating. Kung ang nais ng isa ay maunawaan ang mga salaysay na umuukol dito, kinakailangan suriin ang salitang pinanggalingan ng rapture. Sa unang libro ng mga taga-Tesalonica, Kapitulo 4 at 17 versikulo, ang sabi, "Then we who are alive, who are left, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air." Mapapansin sa Bibliang Ingles na ginamit ang mga pariralang caught up upang imungkahi ang pangyayari ng rapture. Kung susuriing mabuti, ang salitang rapture ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ang mga salitang ginamit ay caught up o caught away. Ayon sa Bible Hub, ang pariralang caught away o catch away, na minsan rin nangahuhulugang snatched away, ay nagmula sa Griegong wika na harpages sometha. Ano ang koneksyon ng wikang Griego sa salitang rapture? Ayon sa Ancient EU, ang Thessalonica ay isang lungsod ng Macedon sa hilaga ng Greece, na ngayon ay ang lungsod ng Thessaloniki. Ang salita sa siyudad ay wikang Griego. Kung ganon, matatanto na ang libro ng Thessalonica ay unang isinulat sa wikang Griego.
Pagkatapos lamang isalin sa wikang Latin ng Biblia, dito nabuhay ang katagang rapture. Batay sa ang dating Biblia, ang sabi, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Ayon dito, ang mga pinili ng Diyos ay aagawin mula sa daigdig upang sumalubong kay Jesus papunta sa langit. Subalit ayon sa Bibliang ang salita ng Diyos, ang sabi, dadalhin sa mga ulat. At sa magandang balita Biblia, ang sabi, titipunin sa alapaap. Makikita na ang mga Bibliang Tagalog ay mayroong iba't ibang salita na ginamit ukol sa rapture. Dahil dito, maraming scholars ang nagsasabi na hindi ang paglisan ng mga banal o pagsama ng mga napili mula sa mundong ibabaw ang inuukol ng pariralang snatched away o caught up. Ang binibigyang punto ng mga nito ay ang kabilisan ng mga pangyayari. Sabi nga yan, parang pagguhit daw ng kidlat, mga kapatid. Tapos sa isang kisap mata, nakasulat din yun sa Apokalipsis, no? Sa isang kisap mata ay babaguhin ang katawan natin at papalitan ng katawang tawag dito? Katawang panlangit. Yung katawang nabubulok ay papalitan ng katawang hindi nabubulok. Kasi pagdating dun, syempre wala nang kamatayan, mga tol, 'di ba? At ano naman ang ibig sabihin ng mga salitang caught up o snatched away na nabanggit ng Bibliang Ingles? Ang sabi ng Bible scholar na si Mayer na ang pariralang snatched away ay umuukol sa bilis ng pangyayari ng pagkuha o pagsama ng mga napili ni Jesus. Ganon din ang sabi ng isang tanyag na scholar mula sa England na si Matthew Poole, na ang mga salitang shall be caught up ay ang dalian o ang saglit o kisap ng mata. Dahil dito, mayroong nagsasabi na maaari ring gamitin ang mga salitang pagtitipon na binanggit sa magandang balita Biblia at pagdadala na binanggit naman sa Bibliang ang salita ng Diyos bukod sa karaniwang pag-agaw. Ganun pa man, ang paniniwala ng mga Pilipino hinggil sa rapture ay sanhi ng maraming pagtatalo ng iba't ibang relihiyon sa bansa. Ayon sa paniniwala ng Church of God International, mayroong 3 posisyon hinggil sa rapture ang pinagtatalunan hanggang ngayon. Ito ang pre-tribulationism, mid-tribulationism at post-tribulationism. Ang mga pre-tribulationists ay naniniwala na ang mga banal ay babangon upang salubungin ang kanilang Panginoon bago sumapit ang Grand o Great Tribulation sa mundo. Subalit ang mga mid-tribulationists naman ay naniniwala na ang mga banal ay babangon upang salubungin si Kristo sa gitna ng tribulation. Ang mga post-tribulationists ay naniniwala na ang rapture ay magaganap pagkatapos ng pagdurusa sa daigdig. Pre, ibig sabihin bago. Mid, ibig sabihin sa gitna. At post, ibig sabihin pagkatapos. Ang paniniwala naman
ng United Church of God ay wala raw batayan na mayroong rapture bago ang tribulation. Ang pagsama raw ng mga banal at ni Kristo sa alapap ay magaganap pagkatapos ng kapighatian. Dahil raw ito ay sa mga salaysay sa libro ni Mateo, Kabanata 24 mula sa 29 na berso na nagsasaad, "Datapwat karakarang pagkatapos ng kapighatian, sa mga araw na iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin ng sanlibutan, mula sa isang tulo ng langit hanggang sa kabila." Batay sa United Church of God, pagkatapos ng kapighatian, babalik si Jesus upang tipunin ang kanyang mga hinirang. Sa madaling salita, hindi naniniwala ang United Church of God na mayroong rapture. Bagaman naniniwala ang mga ito sa pagbabalik ni Jesus sa panahon ng paghuhukom. Ayon sa marami, tatagal ng 7 taon bago dumating ang pangalawang pagbabalik ni Jesus sa lupa. Subalit ayon kay Eli Soriano ng programang Ang Dating Daan, ang 7 taon ng matinding kapighatian ay wala sa Biblia, at ang nakasaad sa banal na aklat ay Grand Tribulation, at ito ay tatagal lamang ng ilang araw, hindi taon. Ang paniniwala naman ng Living Church of God, bagaman babalik si Jesus upang sagipin ang mga banal, walang rapture bago ang kapighatian ng 7 taon. Ang sabi naman ng simbahang Katoliko, hindi literal na 1,000 taon sa ibabaw ng lupa ang paghahari ni Jesus. At hindi ito sangayon na may rapture bago ang paghahari ng Panginoon. Ang sabi naman ng Church of the Great God, pagkatapos ng lahat ng pangyayari, kasama na ang 1,000 taon na paghahari ni Jesus, ang bagong daigdig ay ang magiging kanyang tahanan. Kaya naman sa dami ng iba't ibang paniniwala at turo ng iba't ibang relihiyon sa Pilipinas hinggil sa rapture, Yun na ngayon dapat sasabihin ko popost ko na, no? Pero biglang sinabi na agad ni PMC Iba-iba talaga ang paniniwala, mga kapatid kaya mas maganda talaga manatili na lang tayong sumasampalataya at gumagawa ng mabuti para pagdating ng araw ng paghuhukom, rapture man ang tawagin nila o hindi, alam natin kung saan tayo mapupunta, di ba? Yan ang mahalaga sa lahat, mga tol, hindi kung ano yung katawagan, rapture man yan, kung ano man yan ang katawagan dyan na itinuturo ng iba't ibang relihiyon, mga kapatid. Mahalaga siguraduhin natin na tayo ay makakasama sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. sa pag-agaw, pagdala o pagtipo ng mga napili, marami ang nagtatalo. Bagaman mayroong hindi naniniwala sa sinasabi ng Biblia dahil sa kakulangan ng ebidensya mula sa agham, kaila sa mga ito ng mga kaganapan sa mundong ibabaw ay pruweba na magpapatunay sa nilalatag ng Biblia. Marahil isa lamang ang kinakailangang gawin ng mga naniniwala. Ito ay ang patuloy na pagbasa, pagsuri, paglatlat at paghalughog sa mga mensahe ng banal na aklat. Dahil walang duda na kahit malagim ang sasapitin ng sangkatauhan sa panahon ng kapighatian, ang nais ng Diyos na makapangyarihan ay sagipin ang buong sanlibutan. Ang tanong, totoo ba? Alright, mga kapatid, no, ako para sa akin, no, ito para sa aking kaalaman lamang, no. Actually ngayon ko nga lang narinig yung rapture, o narinig ko na siya dati pero ngayon lang natin talaga napag-aralan kasi hindi namin madalas ginagamit o hindi namin talaga ginagamit yung word na rapture, no. Kasi mga kapatid, ang tawag namin dito ay araw ng paghukom,
at araw ng kagalakan at araw din ng kapighatian, mga kapatid. Dahil sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus, yung mga nadat ng buhay. Nadat ng buhay, ibig sabihin yung mga maliligtas. Kasi may madadat ng buhay, hindi maliligtas at maliligtas. Pero yung mga maliligtas, ang nakalagay nga sa Revelation o sa Apocalypse, ang mga tupa ilalagay sa kanan, ilalagay sa kaliwa naman yung mga kambing at sila'y magsisitangis, 'di ba? Sasabihin nila na, 'di ba't nagpalayas kami ng mga masasamang espiritu mula sa iyong pangalan? Sasabihin ng Panginoong Jesus na, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Tapos isasama niya yung mga hinirang at yung mga maiiwan ay, tawag dito, susunugin sa apoy ng paglilinis. Pero yung mga namatay na maliligtas, yun ang unang bubuhayin mag-uli. Ibig sabihin kasama sila ng mga nadat ng buhay. Yung mga nadat ng buhay hindi na makakaranas ng kamatayan, pero yung mga namatay na noon pa, bubuhayin mag-uli. Sila yung unang bubuhayin kasama ng mga buhay, 'no? Sila yung, unang isasama ng Panginoong Hesus. Hindi unang isasama, sila na yung isasama ng Panginoong Hesus. Tapos 'pag si Satanas naman siyempre kasabay nun, tawag dito, ikakadena, huhulihin, ikakadena, na ikukulong ng 1,000 taon. At pagkalipas ng 1,000 taon, dun pa lang ulit bubuhayin yung mga paparusahan at sabay-sabay na silang ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yun ang pagkakaalam ko, mga kapatid, 'no? So kung ano man yung rapture ay, iiwan ko sa inyo yan at i-comment ninyo sa baba, mga kapatid, kung ano naman ang pagkakaunawa ninyo at pagkakaintindi o kung ano man ang nalalaman ninyo about sa rapture. So babasahin natin yan sa susunod nating mga video. Alright? So bago tayo magtapos, mga kapatid, magsha-shoutout muna tayo ng ating mga kaibigan na nanonood at sumusuporta dito sa ating channel. At maraming salamat, mga kapatid. So shoutout kay Ron's Corner. Yan. Shoutout din kay Batang 90s Gamer. Shoutout kay G-Shocked. Wow, ganda ng pangalan, G-Shocked. Shoutout kay Ernesto Rosales. Shoutout din kay Ronnie Oroseo. Yan. Shoutout kay Jerry Ortego. Shoutout din kay Julio Bong Acosta III. Wow. Graciano Mendoza. At shoutout kay Kilby Sanggalang. Yan. Shoutout din kay Yo at kay Kaidos Gaming. Yun. Maraming salamat, mga kapatid, sa inyong patuloy na panonood at sana ay mayroon na naman tayong bagong natutunan dito sa video na ating pinanood ngayon mula kay PMC. Yan, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, mga kapatid, sana huwag mo kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka kapag gumagawa tayo ng mga ganitong reaction video. Pwede kayo mag-request sa baba, mga kapatid, bibisitahin yan at magpapaalam tayo sa content creator syempre. So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out!